Tinapay at welcome muli sa ating channel. For today's video, alam nyo bang napakadali lang gawin ng apa? At bukod sa madali lang ito, ay napakasimple lang ng mga ingredients na kakailanganin natin. Yung tipong hindi ka nabibili sa tindahan at normal lang na nasa kusina nyo. Kaya tara, samahan nyo akong gawin ng ating apa. Kailanganin natin ng 2 egg whites mula sa malalaking itlog. Mas maganda kung susundan nyo itong recipe by grams o by weight kasi mas eksakto yung kakalabasan ng inyong final product. And then, lalagay lang natin dito yung egg whites. Ito ay nasa 80 to 85 grams. And then, maglalagay tayo ng light brown sugar. Pwede kayong gumamit ng dark brown sugar and then mas brown yung kakalabasan ng inyong apa. Kapag white naman, hindi ko gusto kasi medyo maputi siya at hindi siya magandang tignan. Pero nasa sa inyo yun, pwede kayong gumamit ng either white o ng brown sugar nang pareho lamang ng dami ng katulad nitong light brown sugar natin. And then, maglalagay tayo ng pinch of salt. Mga nasa 1/4 yun. Pagkatapos, hahaluin lang natin tong mixture. Hahaluin natin to hanggang sa parang hindi na natin maramdaman yung sugar. Kapag ginanito natin at hinawakan natin, hindi na masyadong grainy yung sugar niya. Kapag katapos ito, maglalagay na tayo ng 3 tablespoon ng oil. Ito ay karaniwang palm oil lamang o yung nabibili sa tindahan o kaya sa palengke. Pwede rin kayong gumamit ng coconut oil o kaya naman ng canola oil. And then, imimix lang ulit natin yan. Madaling-madali lang itong paggawa ng apa kasi hindi nyo na kailangan ng mixer o kaya naman ng mga ibang gadget. Basta meron lang kayong tinidor o kaya ng whisker ay makakagawa na kayo nito. And then maglalagay tayo dito ng all-purpose flour. Merong ibang gumagamit na third class flour and then mas malutong yon pero mas nahihirapan akong tansyahin yung texture kapag ka third class yung ginagamit ko kaya mas gusto ko ang all-purpose flour. Ito ay 1/2 cup plus 1 tablespoon o kaya naman ng 8 tablespoon kung susukatin nyo. And by grams, ito ay nasa 80 grams. Again, mas maganda kung susundan natin yung recipe by grams kasi mas accurate yon at katulad ng ginagawa natin yung magiging outcome ng sa inyo. And then, imimix lang natin ito hanggang sa mawala na siya ng lumps. Kapag ka naging ganito na, nahalo nyo na, mas maganda kung i-rest natin itong mixture kasi katulad lang din ng paggawa ng bread, mas maganda yung kinakalabasan at mas madali natin siya ma-handle kapag ka-relax na yung ating gluten dun sa ating flour. Rest lang natin to for 20-30 minutes at pwede na natin siyang lutuin. So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano lutuin yung apa. Dito lamang sa kawali. Mas maganda kung meron kayong non-stick pan para hindi na kayo mag-o-oil at hindi na sigurado nang hindi didikit sa kawali yung ating butter. Tapos niyan, maganda kung papainitin muna natin yung ating kawali and once na mainit na siya, patayin natin yung apoy. Kasi, kapag nilagay natin yung ating butter nang hindi pa mainit yung kawali, hindi didikit yung ating butter at hindi natin siya mai-spread ng maayos. Pagkatapos nun, patayin muna natin siya. And then, maglalagay lang ako ng ating butter. Ito na yung ating butter. Once na rested na siya, ganito yung texture niya. Para siyang condensed milk. Pagkatapos, maglalagay lang ako ng nasa 1 tablespoon. Tumikit yung iba, kaya dadagdagan ko na konti. Kapag nailagay na natin yung ating butter, gagamit ako ng brush para i-spread yung ating butter. Kailangan ay mabilis yung pagpupunas natin dito para naman pantay yung kakalabasan ng ating apa. At once na nabilog na natin, ay tsaka lang natin bubuksan yung apoy. Mahirap kasing i-flatten ito, i-brush ito, habang bukas pa yung apoy kasi mabilis siyang luluto and then magiging makapal yung ating apa kapag ka nagkaganon.
Tatagal ang pagluluto nito ng nasa 2 minutes kada isang part sa mga unang luto kasi hindi pa nga mainit yung ating kawali. Pero pagka uminit na yung kawali natin, paikli na lamang yun ng paikli. Kaya ang dapat yung bantayan ay yung itsura at kulay ng ating gagawing apa. Ang kaunting resiping ito ay makakabuo agad ng 12 pieces to 15 pieces ng malalaking apa. Once na nakita nyo na nag-brown yung ilalim niya, yung ibang parte niya, ay pwede nyo na itong ibaliktad. Dahil hindi pantay yung pagdidistribute ng kawali ng init, kaya nagiging ganito yung itsura nito, hindi nagiging pantay yung pagkaka-brown niya. Once na naluto na natin both sides, ay kailangan na kagad natin itong irolyo o iporma pagkaahon natin sa kawali. Kasi pagka nahanginan ito o lumamig ng bahagya, ay mabilis itong lulutong. Meron talaga akong ginagamit na molde para dito kasi gumagawa ako ng barquillos, pero pagka wala naman kayo nito ay pwede kayo magporma gamit ang aluminum foil. Kapag ka nairolyo na natin ay magpuproceed lang ulit tayo para ulitin yung ating process katulad kanina. Papatayin ulit natin yung apoy, tapos ipa-flatten ulit natin yung ating butter, and then uulitin lang talaga natin ito. Kapag ka lumamig na yung ating nairolyo na apa, ay ilalagay ka agad natin to sa container kasi kapag ka nahanginan ito, ay mawawala yung pagkalutong ng ating apa. Tatagal ng 1 buwan o mahigit pa yung mga apa, basta maganda yung pagkaka-store nito, yung hindi napapasukan ng moisture o hindi naiinitan. Tatandaan na ito ay mainit pa dahil galing lang ito sa kawali at bagong luto. Kaya kung hindi ka sanay na mainitan ng kamay, ay pwede kang mag-gloves para mairolyo mo ng maayos yung bagong lutong apa. Ay ganun lang kabilis at kadali gumawa ng apa. Kaya kung naubusan kayo ng apa o malayo ang bilihan at kayo'y mag-ice cream, ay makakagawa na kayo ng inyo. Bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-like and subscribe na, libre lang yan. At tayo ay magkita-kitang muli sa susunod kong mga video sa paggawa ng mga tinapay at iba pang dish. Maraming salamat sa inyo katinapay. Bye-bye!